Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nagtungo sa may ancestral hall sina Mr. Duan, Prince Ning, Mr. Kung at ang soldiers ng Chiyu Guards upang bisitahin ang ating bida, at para na rin sa annual celebration na pinagdiriwang nung araw na iyon. At nang matapos ng bumati ng general ay nagsibalikan na ulit silang lahat sa may loob ng hall. Kung saan nga ay agad ring sinabi ng ating bida na kapag may gusto raw sabihin ang mga ito sa kanya, ay mag-umpisa ng magsalita ngayon. Kaya naman nga ay di na rin nagdalawang isip pa si Grandpa na tanungin ang ating bida, kung bakit marami daw siyang mga kakilala at kaibigang mga influential people, at kung ano rin daw ba ang ginawa niya para makuha ang loob at pabor ng mga yon. Marahan naman ngang sagot ng ating bida na naging masyado lang daw talaga siyang matalino at madiskarte. Sabay tanong niya rin sa mga ito kung narinig na raw ba nila ang tungkol sa martial arts master. Sambit naman nga ni Shuo na ang pagiging martial arts master nga raw ay ang pinaka-nanais na maabot at marating ng bawat martial arts cultivator, at iilan pa nga din lamang daw rito sa buong Great Wu Empire ang nagkaroon na ng ganong title bilang martial arts master. Tanong rin naman nga ni Grandpa na kung isa nga raw bang martial arts master itong ating bida. Tugon nga ng ating bida na hindi raw siya basta isang martial arts master lang, at ayon nga raw sa kahusayan na meron siya ngayon ay masasabing isa na siyang grandmaster. Na ikinagulat naman nga ng dalawang ito, sabay sabi ni Shuo na kahit kailan raw ay hindi pa siya nakakakita ng isang real grandmaster, at ang tanging nababalitan niya nga lang daw na isang grandmaster ay si Long Kangming na nagtrabaho bilang isang minister sa Great Wu Empire, at ngayon daw naman ay meron na ring isa pang grandmaster dito sa kanilang pamilya. Habang ang mga tao rin naman ngang ito ay tila ba namamangha rin na may halong pagtataka kung totoo ba talaga ang mga sinabi ng ating bida. Kaya naman nga ang ginawa nitong ating bida, ay malakas niyang sinabi sa lahat na panoorin daw siyang mabuti ng mga ito. Kung saan nga ay kanyang ginamit ang power skill niya, at nagpakawala siya ng kakaibang enerhiya at lakas, upang ipakita sa lahat ng nandirito kung anong kakayahan ang meron siya. At ang ginawa niya ngang iyon, ay nagdulot rin ng bahagyang pagsabog sa kabilang dako nitong hall. Dahilan nga upang magulat at mamangha ang lahat sa kanyang ipinakita, lalong higit nitong tatlong lukong lalaking ito. Pagkatapos nun, ay marahang sinabi ng ating bida sa lahat na siguro naman daw ay naging reasonable rin siya sa mga ito dahil nga sa sila ay magkakapamilya, at yaman din lamang nga daw na nandirito na silang lahat, ay ito na rin ang tamang oras para formally nang ibigay ng mga ito sa kanya ang farmlands ng bawat isa. Total ay iyon nga raw ang kanilang napag-usapan nung nakaraan bilang kapalit sa kanyang naging pagkakapanalo sa deal. Makalipas ang isang linggo, isang maaliwalas na umaga ang kaagad na bumungad upang maging simula ng magandang pamumuhay para sa araw na ito. Ngunit gaano pa man nga kaganda ang paligid, ay tila ba bad vibes ang meron sa pamilyang ito, sapagkat makikita nga na marami silang dala-dalang kagamitan upang dalhin sa kanilang bagong kakaharapin na pamumuhay, at kahit nga rin ganito na ang kalalagayan nila ngayon ay panay pa rin nga ang pagsisisihan ng mga ito sa isa't isa, dahil sa nangyaring kawalan at kahirapan na ito sa kanilang pamilya. At habang nakatanaw nga sa mga iyon ang nanay ng ating bida, ay nararamdaman din niya ang pagkaawa. Kaya naman rin sinabi nito sa ating bida na bagaman nga raw at naging masama sa kanila ang kapamilya nilang iyon, ay hindi niya mapigil ang hindi makonsensya at malungkot para sa mga ito. Sambit naman nga ng ating bida na kaya nga raw ganito ang nararamdaman nitong kanyang ina, ay dahil nga raw sa masyado itong mabait kaya naman ang bilis rin daw nitong maawa at maging mapagbigay kahit na inaabuso na rin ito pag minsan. Tanong naman nga nitong nanay niya, na kung ano raw ba kaya ang tama nilang gawin, sapagkat nung minsan nga raw ay nagpunta rito ang asawa nung tiyuhin niyang iyon, at panay ang pagmamakaawa na kung maaari daw nilang hayaan na mag-rent ang mga ito kahit kaunting ektarya lang ng lupa. Marahan naman ngang tugon ng ating bida na bahala na nga lang raw itong kanyang nanay, kung ano raw ba ang nais nitong gawin at maging pasya tungkol sa bagay na iyon. Sabi naman nga nitong kanyang nanay, na alam daw niyang kailangang matuto ang mga yon ng tamang leksyon, subalit dapat rin daw na wag nilang masyadong pagmalupitin ang mga yon, dahil para na rin nilang ginaya ang pag-uugali ng mga ito, sabay inutusan na nga rin siya ng kanyang ina na sabihin sa mga kapamilya nilang iyon na bumalik na ulit rito sapagkat pinapatawad na nila ang mga ito. Pagkaraan ng 4 na araw, kinaumagahan pa lang ay masisilayan na agad ang ating bida, na abala at talagang focus sa paghahanda para sa muli niyang gagawing cultivation, at makikita rin nga ang isang malakas at kakaibang aura at enerhiya na bumabalot sa kanya at sa buong paligid. At nang malapit na nga siyang matapos sa pagko-cultivate ay namamangha niyang iniisip na, sa wakas raw ay nag-level up na siya sa highest rank ng kanyang cultivation.
Maya-maya nga nang naglalakad na siya pabalik sa bahay, ay muli niyang naisip na kakaunti nga lamang daw ang little spiritual energy, ganun nga rin daw maging ang mga top-level spiritual herbs, kung saan nga ay isa ito sa mga pinuproblema niya para sa pagpapa-level up niyang muli, kaya't sana nga rin daw ay hindi siya mabigong hanapin ang mga herbs spiritual energy na kailangan niya, once na magtungo siya sa Heroes Summit. At nang nasa harapan na nga siya nitong kanilang tahanan ay agad rin naman siyang malugod na sinalubong at binati ng magandang si Yu Xiaojing, na kung saan ay wala nga rin siyang kaalam-alam na pupunta pala ito ngayon rito sa kanila. Kaya naman nga ay agad niya rin itong tinanong, kung ano nga raw ba ang dahilan ng pagpunta nito. At may tila ba pagpapabib ng sagot ni Xiaojing na, nitong mga nakaraang araw nga daw na umalis ang ating bida, ay namiss niya ito ng sobra, at pasensya na nga rin daw kung basta na lamang siya nagpunta rito. At bahagyang napabuntong hininga na nga lamang itong ating bida, sabay sabi rin niya na mabuti pa raw na linisin na lang nitong si Xiaojing ang kanyang silid. Nakangiti naman ngang sabi ni Xiaojing na kanina pang araw niya natapos linisin ang kwarto, kung saan nga ay tinulungan din daw siyang gawin iyon ng mahal na ina ng ating bida. Kasunod nga nun ay tinawag muna sandali ang ating bida ng kanyang nanay, pagkatapos ay tinanong siya nito kung kaibigan niya nga raw ba si Xiaojing, tugon naman niya na halos nga raw ganun na rin yun. Subalit ang totoo raw talaga ay katulong niya lamang ang dalaga, sambit naman nga nito na napakaswerte niya raw pala sapagkat panigurado daw na itong si Xiaojing, ay nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya, dagdag pa nga ring sabi nito na isa raw mabuting babae si Xiaojing, kaya't sana nga raw ay magkamabutihan rin sila ng ating bida. At natawa na nga rin lamang ang ating bida sa mga tinura ng kanyang nanay, sabi rin niya na masyado na naman daw nag-a-advanced ang iniisip nito, parang nung minsan lang nabalak siyang ireto kailan, tapos ngayon naman ay kay Xiaojing. Makalipas ang ilang sandali ay nag-usap naman sa isang silid ang dalaga at ang ating bida, kung saan sabi niya na mahaba nga raw ang nilakbay ni Xiaojing kaya naman mabuti pa raw na magpahinga na muna ito sa ngayon, at sa kinabukasan nga raw ay maghahanap siya ng tao na maghahatid rito sa dalaga pabalik sa Ling Prefecture. Marahan naman ngang tanong ni Xiaojing na kung pinapalayas na raw ba siya nitong ating bida. Agad niya naman ngang tugon na hindi raw yun sa ganon, kaya lang ay meron nga daw siyang kailangang puntahan sa susunod na araw, sambit naman nga ni Xiaojing na kahit saan pa raw magtungo ang ating bida, ay sasama parent siya bilang isa siyang katulong at responsibilidad niya rin daw talaga na magsilbi, sabi naman nga ng ating bida na ang pagsunod nga raw sa kanyang mga utos ang dapat na ginagawa ng isang maid, kaya naman ay bumalik na nga rin daw dapat agad bukas itong si Xiaojing sa Ling Prefecture. Ang ginawa naman ng dalaga ay nagtanong na lamang ito kung pupunta nga raw ba ang ating bida sa Heroes Summit, na ikinagulat naman nga niya, sapagkat papaano raw na nalaman nitong si Xiaojing ang kanyang planong puntahan, marahan naman ngang sambit ng dalaga na iyon nga rin daw ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagtungo rito. Kinabukasan, ay makikita ngang preparado na ang ating bida sa pag-alis patungo sa Heroes Summit. Kung saan nga ay makikita na kasama niya rin sa paglalakbay itong si Xiaojing, at may pagsandal pa nga rin ito sa kanyang balikat habang natutulog, uy sana all na lang sa kanila. Matapos nga ang ilang oras ng kanilang paglalakbay, sa wakas ay nakadating na rin sila dito sa may Jiang Prefecture. Kung saan ay agad rin naman silang sinalubong nitong si Mr. Jiang, na bahagya naman ngang ikinabigla ng ating bida sapagkat papaano raw na nalaman nitong papunta sila ngayon rito, tugon naman nga ni Mr. Jiang na, nababahala nga raw siyang baka malito at maguluhan ang ating bida sa pagpunta rito. Kaya naman nga ang ginagawa niya raw ay palagi siyang nag-aabang rito sa may gate. At nang marinig nga ng ating bida ang mga sinabi ni Mr. Jiang, ay natutuwa niya itong pinuri dahil masaya raw siyang makita na excited ito na makapunta siya rito. At habang naglalakad nga silang tatlo, ay nabanggit ni Mr. Jiang na ang Heroes Summit nga raw ay gaganapin sa susunod na araw, at habang naghihintay raw ay maaari munang mag-hangout itong ating bida, habang siya naman daw ay iintindihin na muna ang mga kwartong tutulugan nilang dalawa. Kaya naman nga ay nagpatuloy na muli sa paglalakad ang ating bida pati na rin si Xiaojing, upang makapaglibot-libot na rin dito sa buong Jiang Prefecture. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay merong isang babae mula sa likuran nila, ang napatingin at napagtanto nitong si Xiaojing pala ang babaeng kasama ng ating bida. Sabay tinawag nga rin agad nito si Xiaojing, at nagtanong kung bakit di man lang raw siya nagsabing pupunta pala siya ngayon rito. Humingi na nga lamang ng pasensya itong si Xiaojing at sinabing halos kada dating niya pangalang din daw dito sa Jiang Prefecture, tanong rin naman nga agad ng babae, kung sino naman daw ba itong lalaking kasama ngayon ni Xiaojing.
At marahan niya naman ngang ipinakilala na ang lalaking kasama nga raw niya ay si Mr. Lin Kay, sabay sinabi rin niya sa ating bida na ang babae raw namang ito ay si Gao Zaiyo ang kanyang pinsan, kung saan ay sa tahanan nga raw nito gaganapin ang Heroes Summit. Sinabi rin ni Xiao Jing sa pinsan niyang si Zaiyo, na ang trabaho nga raw niya ay ang pagsilbihan ang ating bida, kaya't sana nga raw ay maging mabait rin ito sa ating bida. Gulat naman nga itong si Zaiyo dahil sa mga sinabi ni Xiao Jing, sapagkat di niya raw akalaing nagtatrabaho pala bilang isang maid si Xiao Jing, sabay sabi rin nito na kung ano na nga raw ba ang nangyayari dito sa mundong ibabaw, at bakit ang tulad ng pinsan niyang ito ay nagsisilbi lamang sa kung sino. Pabulong pa nitong sinabi na dapat nga raw ay hindi basta-basta nagsiserve itong si Xiao Jing sa katulad ng ating bida, dahil mukha raw naman itong hindi mapagkakatiwalaan. Marahan naman ngang sambit ni Xiao Jing, na hindi raw naman ganong klase ng lalaki ang ating bida, bagkus ay sobrang dami nga daw ng magagandang katangian niya, sabi pa ni Xiao Jing na bakit nga raw hindi na lang din ipakilala nitong si Zaiyo ang ating bida sa iba pang mga taga rito, dahil sinisigurado nga daw niyang ang ating bida ay mas better pa sa ibang mga taong dadalo sa Heroes Summit. Subalit mukhang wala pa nga ring tiwala si Zaiyo sa ating bida, sapagkat sinabihan pa nito si Xiao Jing na mukhang nakulam na raw yata siya or ginamitan ng kung anumang uri ng gayuma, para makuha lamang daw ng ating bida ang kanyang loob at tiwala. Sabi naman nga ni Xiao Jing na wag na raw magsalita pa ng kung ano-ano itong si Zaiyo, at mabuti pa raw na maniwala na lang ito sa lahat ng kanyang sinasabi. Kaya naman nga ang ginawa na rin nitong si Zaiyo ay lumapit sa ating bida, pagkatapos ay sinabing ang mga dadalong araw para sa Heroes Summit ay tunay na mga maimpluwensyang tao, kaya't tanong rin nito na kung meron man lang daw bang title or nickname itong ating bida. At may pagmamalaki naman ngang tugon ng ating bida, na ang tawag nga raw sa kanya ng karamihan ay Mr. Immortal, pero pwede naman daw siyang tawagin na lang nitong si Zaiyo na Lin Haotian. Tila naiinis naman ngang sinabi ni Zaiyo na mukhang hambog naman daw yata itong ating bida, at masyado ring mataas ang tingin sa sarili, sapagkat imposible naman daw yatang tawagin siyang Mr. Immortal dahil di naman daw yun bagay sa kanya, at may pagtatanggol naman ngang sambit ni Xiao Jing na hindi raw hambog ang ating bida, at isa pa ay totoo din daw naman talagang Mr. Immortal ang tawag sa kanya ng mga taga-Ling Prefecture, kaya't ang nasabi na nga lang rin ni Zaiyo, ay sige na nga raw maniniwala na siya, sabay ipinagpaalam rin naman nga nito sa ating bida na kung maaari daw na isama niya na muna itong si Xiao Jing, dahil ang tagal nga raw na hindi sila nagkita. At marahan naman ngang sumang-ayon ang ating bida sa hiling ni Zaiyo. Matapos ang 3 araw, ay nagtungo na nga rito sa may paggaganapan ng Heroes Summit ang ating bida kasama si Mr. Jiang. Kung saan nga sa may pinakang entrance ay merong 2 tigasing lalaki ang nagsisilbing tagabantay, na may pagkaseryoso at pagkamariin nga rin kung tumingin. At nang makita nga ng ating bida ang 2 guards na ito ay nasabi niyang, mukhang parehas daw itong nasa 3rd level na ng pagiging martial masters, at dahil nga raw sa mataas na rin ang katatayuan ng mga ito, ay paniguradong mas higit na mas malakas pa rito ang Gao family, at nabanggit rin naman nga ni Mr. Jiang na ang Gao family nga raw ay kilala talaga pagdating sa martial arts, kung saan ang pinakang leader daw ng mga ito ay isa ng Grandmaster, sambit namang muli ng ating bida na gayon pa man nga raw, ay mas curious pa rin siya kung sino pa ba ang ibang mga a-attend para sa Heroes Summit ngayon, kaya't pahayag naman nga nitong si Mr. Jiang, na maliban nga raw sa mga disciples mula sa bawat sect, ay ang mga tao nga raw mula sa Strange Woodhouse at Nine Tripod Palace ang higit na nabibigyan ng pansin. At tila nga bahagyang na curious ang ating bida, kaya't tinanong niya rin kay Mr. Jiang kung ano nga raw ba ang meron sa sinabi nitong Strange Woodhouse at Nine Tripod Palace. Marahan naman ngang sagot ni Mr. Jiang na ang pinakang former nga raw dito ay kilala pagdating sa usaping medisina, at ni isa rin daw ay wala nang mas mahusay pa sa mga ito pagdating sa pag-identify ng mga herbs at pag-iimbak ng kanilang mga nalikha at koleksyon, at ang pinakang latter naman daw dito ay higit na mas kilala bilang top pill makers, kung saan ay gumagamit nga raw ang mga ito ng isang pamamaraan na tinatawag na 9 tripod para sa paggawa ng isang full roll of common herbs. At dahil nga sa mga tinurang ito ni Mr. Jiang, ay napagtanto rin ng ating bida na ang pagpunta niya nga raw dito ay talagang worth it, kaya naman kailangan niya rin daw talagang makahanap ng isang paraan para makakuha ng mga pills mula sa mga ito. Pagkatapos nga ng kanilang pag-uusap, ay lumapit na sila sa 2 guards, kung saan ay nag-abot na nga si Mr. Jiang ng kanyang invitation habang sinasabi pa na mula nga raw siya sa Jiang family. Kaya naman nga ay agad na rin itong pinahintulutan na makapasok sa loob.
At nang papasok na rin sana ang ating bida sa loob, ay bigla naman siyang hinarang ng mga guards, at sinabing para daw sa Heroes Summit na gaganapin ngayon, ay tanging mga martial artists lamang ang maaaring makilahok. Kaya't ang ginawa naman nga nitong si Mr. Jiang ay nagpaliwanag sa mga ito, na ang ating bida nga raw ay isa ring martial artist at 100% sure nga daw na qualified din siya para sa Heroes Summit na ito. At ayaw pa nga ring maniwala ng mga ito sa kanila, kaya't nagtanong rin ang mga ito kung meron daw ba silang ebidensya bilang patunay, dahil kung wala nga raw ay mabuti pang lumayas na lang sila agad. Medyo palaban naman ngang sambit ni Mr. Jiang na sabihin raw ng mga ito sa leader, na lumabas muna saglit at saka siya rito magpapaliwanag. Mariin naman ngang sabi ng isang guard, na wala raw karapatan itong si Mr. Jiang para makita at makilala ang kanilang leader. Hanggang sa maya-maya nga lang din ay sumulpat na mula sa likuran ng dalawang guards na ito si Zaiyo kasama si Xiao Jing, kung saan ay agad rin itong ipinag-utos na hayaan ng araw ng mga ito na makapasok si Mr. Jiang at ang ating bida. At habang naglalakad nga sila ay sinabi ni Zaiyo na maaari nga raw niyang ilibot ang mga ito sa buong paligid, basta raw ba at wag silang gagawa ng anumang gulo, lalong higit ay wag makikipag-away sa mga taong a-attend ngayon, dahil pag nangyari yon ay maaari nga daw silang mapaslang. Natatawa naman ngang pahayag ni Xiao Jing na wag na raw mabahala pa si Zaiyo, sapagkat ang ibang mga tao nga raw dito ang dapat na mas mag-ingat na huwag makipag-away sa kanila. Kaya naman nga ay napatingin na lamang rin itong si Zaiyo habang di moari ang naging reaksyon nito, matapos ng mga sinabi ni Xiao Jing. Habang patuloy nga lang sila sa paglalakad, ay panay rin ang usap-usapan sa kanilang paligid, kung saan merong nagsabi na may isang araw master mula sa Ling Prefecture na tinatawag na Mr. Immortal, sambit naman ng isa pa na baka raw sabi-sabi lang talaga ang tungkol sa bagay na yon, at baka raw ang totoo talaga ay isa lamang iyong conman. Nasinang-ayunan naman nga ng isa pa, at panigurado rin naman daw na ang iba pang dadalo rito sa Heroes Summit ang real masters at hindi ang lalaking tinatawag na Mr. Immortal. At nang marinig nga iyon ni Xiao Jing ay bahagya itong nainis at sinabing bakit di na lang daw kaya pakitaan nitong ating bida ang mga hamboging lalaki na yon, kung ano talaga ang tunay niyang kakayahan, marahan lang naman ngang sambit ng ating bida na bilin nga raw sa kanila ni Zaiyo ay wag silang gagawa ng anumang kaguluhan rito, kaya't mas mabuti pa nga raw ay hayaan na lamang nila ang mga yon. Makalipas nga ng isang oras, ay dumating na rin dito ang dalawang lalaki, kung saan ang lalaking nasa kaliwa ay si Mr. Liu mula sa Strange Wood House, at ang nasa kanan naman ay si Mr. G mula sa Nine Tripod Palace. Kung saan ay medyo maedad na rin ang dalawang ito at tila ba hindi rin kagandahan ang pag-uugali. At kahit nga kakadating pa lang ng mga ito, ay meron agad na nagsabing kung maaari daw na gawing pills nitong si Mr. G, ang kanyang spiritual herbs na nasa isang siglo nang nabubuhay, sambit naman ng isa pa kay Mr. Liu, ay ilang araw na rin nung siya ay mabinat kaya sana naman daw ay mabigyan siya nito ng treatment. At dahil nga sa kung ano-anong mga hinanaing ang sinasabi ng mga taong nandirito, ay sinabihan na rin nga ang mga ito ni Mr. G, na kung pupwede raw ay kumalma lang muna ang mga ito upang hindi sila rito magkagulo-gulo. Kaya naman nga heto at makikitang nagsitahimikan na rin sila. Sabay sabi pa ni Mr. G na dahil nga raw sa naririto na silang lahat ay nararapat lamang na magtulungan sila, subalit ang pills nga raw na dala-dala nila ngayon dito ay limitado lamang, kaya't ang suhestyon niya nga raw ay maglabas ang mga ito ng anumang treasures, at kung alin nga raw ang kanilang magustuhan ay iyon ang bibigyan nila ng kanilang ginawang pills. Kasunod ay maladiman naman ngang nagngitian ang dalawang ito, at tuwang-tuwa sa kanilang ginawang plano, isang planong may halong kasakiman. At sa pagpapatuloy nga nitong Heroes Summit, ay nag-umpisa na nga ang bawat isa na maglabas ng anumang mahalagang bagay or kayamanan na meron sila. Kung saan nga ay tinawag ng dalawang lalaking ito si Mr. Liu, at sabi ng nakaberdeng lalaki na tingnan raw nito kung anong dala niya, sabi naman ng naka-brown ay mas better daw yung sa kanyang treasure kumpara dito sa isa. Sambit naman ng isa pa mula sa likuran, na ito nga raw si Mr. G ang ipinunta niya rito, sapagkat meron daw siyang inihandang 3 rare herbs at nais niya nga raw sanang gawin itong pills ni Mr. G. Ang ginawa naman nga ng ating bida ay may dinukot siya mula sa kanyang damit. Pagkatapos ay ipinakita niya sa mga ito kung ano ang nilalaman ng boteng kanyang hawak. At nang makita nga ito ng isang lalaki, ay agad itong nagtanong kung sigurado daw ba ang ating bida na ito lang black pills ang kanyang dala,
sapagkat mukhang kaiya-hiya nga raw itong kanyang ipinakita, dahil halos lahat nga raw ng mga taong nandito ay mga brilliant alchemist, at talagang hindi basta-basta lang ang daladalang mga treasures, at ang sambit na nga lamang ng ating bida ay sigurado na naman daw siya sa dala niyang ito, sapagkat alam niyang ito ay higit na mas mahalaga kumpara sa ibang bagay na meron ang iba na naririto. Kaya't ang ginawa naman nga nitong si Mr. G ay nagpa siyang lumapit sa ating bida. Kung saan ay agad rin naman nga itong sinabihan ng kaninang lalaki, na kapag meron daw itong nais mula rito sa kanyang mga dala, ay kunin na lamang daw nito. Subalit hindi nga lamang ito pinansin ni Mr. G, sa halip ay nagpatuloy ito sa paglapit sa ating bida. Sabay tinanong nito na kung ang mga pills nga raw na ito ay pagmamay-ari ng ating bida, na inuuhan niya rin naman kaagad. At nang dadumputin na nga sana ito ni Mr. G, ay bigla naman itong pinigilan ng ating bida, kaya naman rin ay may pagkaseryoso na lang itong napatingin sa kanya. Sabay sabi rin ng ating bida na ang mga pills niya nga raw na ito ay lubhang mahalaga, kaya naman bago raw ito e-check ni Mr. G ay kinakailangan muna nitong magpakita sa kanya ng mga herbs, na kasing halaga rin itong dala niyang pills. At dahil nga sa pagkakasabi niyang iyon, ay kung ano-ano na naman ang naging komento ng iba, kung saan ayon nga sa isa ay nagmula nga raw sa 9 Tripod Palace itong si Mr. G, kaya naman nararapat lang daw na magpakita siya rito ng paggalang habang iniaalok niya ang pills, hindi yung may pag-request pa siya kaagad ng kapalit ng kanyang dala, na sinang-ayunan naman nga ng kalbong lalaki, at sabi rin nito na baka nga daw gumamit lamang ng putik ang ating bida upang makalikha nitong mga pills, grabe daw talaga siya at lubhang nakakahiya pa. Sambit rin naman ng isa pa na wag na lang daw nilang pansinin ang ating bida, sapagkat mukhang gumagawa lamang daw siya ng gulo. Maya-maya nga rin lang ay naglabas na rin ng isang bote si Mr. G na naglalaman ng recovery pills, sabay tanong rin ito sa ating bida kung sapat na nga raw ba itong maging kapalit ng black pills na kanyang dala. Mariin naman ngang sambit ng ating bida, na hindi pa raw iyon sapat. Na ikinagulat naman nga ng mga ito, at puro na naman nga negatibo ang pinagsasabi ng mga ito tungkol sa ating bida. At ang ginawa nga nitong si Mr. G ay muling naglabas ng isa pang bote na naglalaman naman ng immortality pills. Sabay muli rin itong tanong sa ating bida kung sapat na raw ba ang mga ito. At pumayag na nga rin ang ating bida, pagkatapos ay hinayaan na rin niyang i-check nitong si Mr. G ang dala niyang black pills. At yun na nga agad na ring dinampot ni Mr. G ang pills at pinagmasdang mabuti at inamoy rin ng bahagya. Sabay nagtanong rin ito kung ito nga raw bang black pills na ito ay isang uri ng refining pills. Marahan naman ngang tugon ng ating bida na ang mga pills nga raw na ito, ay tinatawag na merrow-merging pills, kung saan ay meron nga daw itong incredible effect sa mga cultivators. Tanong naman ulit ni Mr. G, na kung ang ating bida nga raw ba ang mismong gumawa ng mga pills na ito, na kanya rin naman ngang sinang-ayunan agad, sabay tanong pa ulit ni Mr. G na kung ilan raw ba ang ganitong pills ng ating bida, sapagkat marami daw ang kanyang nais na makuha. Na muli na naman ngang ikinagulat ng mga ito sapagkat bakit raw naniniwala itong si Mr. G sa baliw na katulad ng ating bida, sabi naman nga ng isa pa na wag nga raw magpaloko si Mr. G, dahil di nga raw totoo ang mga sinasabi ng ating bida. Nabigla naman nga nitong ikinagalit ng husto, kaya't malakas rin nitong sinigawan ang mga tao na manahimik na raw ang mga ito, at wag daldal ng daldal. Kasunod ay nagtanong pa ulit ito sa ating bida, na paano raw kung 100 taels ang kanyang ibayad. Sabay nakisingit rin naman nga itong si Mr. Liu, at sinabi kay Mr. G na sa tingin niya raw na ang paglikha ng ganitong uri ng pills, ay wala lang para sa tulad nitong Alchemist Master, kaya't bakit hindi na nga lang raw nito ipaubaya sa kanya ang pills mula sa ating bida. At dahil nga sa mga tinuran ni Mr. Liu, ay tila ba naging interesado na din ang lahat ng mga nandirito, kaya naman ay nagsigawan ang mga ito at kanya-kanya sila ng presyo na iniaalok sa ating bida na umabot na nga sa 160,000 taels. Hanggang sa may bigla na nga rin lamang isang lalaki ang nagsalita ng malakas, at sinabing 500,000 taels nga raw ang handa niyang ibigay sa ating bida. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. Sino nga kaya ang lalaking bigla na lamang nagsalita at nag-offer ng ganun kalaking halaga ng pera, at kung papayag na rin ba ang ating bida sa presyong iyon upang maging kapalit ng kanyang pills, pakatutukan lamang po ang lahat dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang episode natin ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel.
Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.